Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayon naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nagsasaklaw buong sansinukob.
Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon, natitiyak naming inalinhang ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailanman ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila kapabas kaysa sa aming si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, ay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang iyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon, at nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago'y panganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Saan man po kayo naroroon sa sulok ng mundo, magandang umaga din po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, nabatid po natin ang pagpapahalaga kung bakit tayo'y laging bumabalik sa ating Panginoon. Hindi dahil punong-puno tayo ng biyayang material o sa nahawakan po natin mga biyaya na mayroon po tayo. Bumabalik po tayo dahil sa pagmamahal at pagsampalataya po natin sa ating Panginoon. Sa buhay po natin sa kasalukuyan, alam po natin krisis ang mundo, left and right. At dahil sa krisis ng mundo, walang kasiguraduhan ano na kayang mangyayari sa susunod na araw. Sapagkat yung
krisis na narinig po natin at nararanasan ng mundo ay marahil isa sa pagpapalaala sa atin. Ano ang dapat nating gawin at ano yung mga dapat nating isagawa para mapaglabanan po natin, sapagkat kung titingnan po natin ang mundo sa kasalukuyang panahon habang tumatagal, nagiging malupit. Hindi lang po mundo, kahit siguro tayong tao. Sapagkat ang mundo na meron po tayo, ipinagkatiwala sa tao. Pero anong nangyayari sa taong pinagkatiwalaan ng ating Panginoon? Narinig po natin sa unang pagbasa na kung saan tinawagan o nagpatira pa si Abraham na mayroong tipan. At ang tipan na ito ay masasabi po natin kay Abraham ang magiging ama ng sanlibutan. Marahil si Abraham, di niya alam kung totoo ba o hindi. Hindi niya alam kung anong kasiguraduhan nito. Pero dahil sa kanyang pagsampalataya sa Panginoon Diyos, tinupad niya ito. At dahil doon, ipinapalaala kay Abraham ang palaala na ang tipan kailanman ay hindi mabubura sa bawat nananampalataya sa ating Panginoon. Pag sinabi ba nating tipan, pag sinabi nating covenant, commitment, ano ba dapat nating gawin? Sapagkat sa kasalukuyang panahon, marami na po tayong naririnig, marami na po tayong nakikita. At yung ating mga naririnig, nakikita over the television, even sa paligid po natin, marahil ayaw nating tingnan, ayaw nating pakinggan. Pero kitang-kita ng ating mga mata ang nangyayari sa ating lipunan. Sapagkat lahat po tayo, merong matang nakakakita at merong taingan nakakarinig. Pero ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Kaya nga po sa pagtupad po natin sa tungkulin po natin bilang isang Kristiyano, sinasabi sa ating Ebanghelyo, kung sino man ang nananampalataya at nananalig sa Panginoon, kailanman ay hindi mamamatay. At iyon ang pangako ng ating Panginoon. Hindi lang pangako ng katawan na mayroon po tayo, kundi ang pangako sa bawat isa po sa atin. Bagamat may pinagdadaanan po ang mundo sa nangyayari sa atin, dapat hindi mawala ang ating pananalig at pag-asa sa ating Panginoon. Kinakailangan labanan po natin ito sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoon. At klaro sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo na ang lahat na nananalig at sumasampalataya kailanman ay hindi mabubura sa kanyang isip at puso. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay itinuturing ng ating Panginoon ang pagpapahalaga, ang value sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoon, bagamat ang mga religious leader noong unang panahon niya, katulad ng mga Pariseo at Saduceo, kahit mga eskriba, patuloy na hindi naniniwala sa Kanya sapagkat hindi nila tanggap na ang ating Panginoong Heso Kristo ay anak ng Diyos na nakakakilala sa ating Panginoong Diyos Ama, na hindi pinaniniwalaan ng mga religious leader noong panahong iyon. Kaya patuloy din po ito sa makabagong panahon. Kung ang isang Kristiyano at nananalig sa ating Panginoon, kailanman hindi gagawa ng kapahamakan at hindi manlilikha ng ikasasama ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy po tayong manalig. Bagamat ang bawat isa po sa atin
nahihirapan sa ngayon, lalo na tumataas ang iba't ibang uri ng bilihin sa lipunan, na parang tayo ay sinasakal sa mga nangyayari sa panahong ito. Kaya bilang isang Kristiyano, kinakailangan hindi mawala sa atin ang ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ating naririnig, ang lahat na nangyayari sa lipunan at sa mundo, mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya nga lang po ang mga taong sumisira sa lipunan, ang mga taong sumisira sa mundo, may kalalagyan. Kaya nga po sa buhay po natin, huwag natin silang hangaan, sapagkat ang mga taong ito ay marahil pansariling interes na kung saan ginagamit ng dyablo. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ko ginagawa ito para sa aking sarili. Ginagawa ko ito dahil ito ang gustong mangyari ng Panginoong Diyos Ama. At bilang pagsunod ng ating Panginoong Heso Kristo, ipinapalaala sa bawat isa po sa atin, huwag tayong sabihin nating paloloko sa kagagawan ng mundo. Ang kailangan po natin ay ang rurok ng tipan ng pananalig po natin sa ating Panginoon. Nagiging malakas po tayo dahil ipinapalaala lagi sa atin ng ating Panginoon. Sa kabila ng dalawang balikat nating dinadala, mananatiling magaan ito sa bawat isa sa atin, sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin ng pagtugon sa kalooban ng ating Panginoon, panghawakan po natin ang lahat ng turo at salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas, na nagbibigay sa atin ng sigla. Huwag tayong patalo sa nangyayari sa mundo na puro kapahamakan ang ibinibigay. Iilan lang po sa ating mga lider ang nakapagbibigay ng pag-ayon sa katotohanan ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong manalig, naway ang kasamaan ay mawala sa mundo at ang ating pananalig ay magkaroon ng kapayapaan at kaayusan at alisin ang mga lider na nagbibigay ng kasiraan sa mundo. Dahil ang lahat ng ito, walang imposible sa Diyos. Kaya sa pagtitiwala po natin at pananalig sa Diyos na sinasabi sa ating Ebanghelyo, tayo ay leader mismo ng ating buhay. Tayo mismo ay leader ng ating pagkatao. Sana manguna ang kabutihan ng bawat isa sa atin, hindi ang paggamit ng kapwa po natin para sa pansariling interes. Kaya sa buhay po ng ating pananalig, ang tipan na sinasabi sa atin ng makapangyarihan Diyos ay ang tipan na lagi tayong dumidikit sa Kanya, lagi tayong dumadalangin sa Kanya, at lagi tayong nagsisikap na magpakabuti para sa buhay po natin sa tamang panahon. Kaya sa mga pagkakataong pong ito, tayo po ay muling tinatawagan ng ating Panginoon na maging makatotohanan sa pananalig, maging makatotohanan sa pananampalataya, sapagkat ito ang ating armas sa buhay ng pagtugon po natin sa nangyayari sa mga makabagong panahon. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Tumagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kami tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan, pamagitan na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pitakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin natin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang Karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, inaanyayahan po ang lahat na nagnanais sa maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, sa darating na linggo ay simula na ng mga mahal na araw, may pagbabasbas ang palaspas sa lahat ng misa. Ang hanay ng iba pang mga gawain ay matutunghayan ninyo sa mga tarpaulin na sa paligid ng simbahan at sa ating FB page. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-6, inaanyayahan ang lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio sa April 1, Miyerkules Santo, sa ganap na 4 ng hapon. Halina at samahan natin sa Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos kasama na iyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.